From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Balita ng sambayanan, mga turo at pagtulong sa kapwang nangangailangan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippines Standard Time, 1 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Araw ng Sabado, 27 araw sa buwan ng Setyembre, taon 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Ipinagpaliban ng Archdiocese of Cáceres ang nakatakdang trilyon peso march noong September 25 sa Naga City bilang pag-iingat sa epekto ng bagyong Opong. Ang pagtitipon muling tinakda sa October 1 sa Peña Francia Basilica Minore Grounds. Layunin ng kilos protesta ay pahayag ang pakikiisa ng mga Bicolano sa pambansang panawagan laban sa korupsyon at para sa mabuting pamamahala. Kabilang dito ang panawagan para sa pananagutan ng mga opisyal at mas maayos na paggamit ng pondo ng bayan. Bahagi ng programa sa gaganaping pagtitipon ng pagdiriwang ng misa na pangungunahan ni Archbishop Rex Andrew Alarcon. Hinikayat ang mga dadalo na magsuot ng puti bilang sagisag ng pagkakaisa, katarungan at paninindigan laban sa katiwalian. Iginita ang pamunuan ng Archdiocese ang pakikilahok sa naturang pagtitipon ay isang konkretong paraan upang ipakita ang malasakit hindi lamang sa lipunan, kundi pati na rin sa kalikasan na patuloy na humaharap sa banta ng climate change. Magbabalik ang mga balita mamayang alauna ng hapon na kanyang kapanalig Maria Navarez Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn. Renalyn, araw-araw. Panalangin para sa mga manlalayag. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami ay nananalangin sa inyo para sa kaligtasan ng mga manlalayag na ngayon ay nasa mapanganib na karagatan. Gabayan at ilayo mo sila sa lahat ng kapahamakan. Imulat mo ang kanilang mga mata at buksan ang kanilang puso upang makita at madama ang iyong pag-ibig at pag-aaruga. Bigyan mo sila ng kaliwanagan ng isip at malawak na pangunawa upang palagi ang sumunod sa iyong kalooban. O Panginoong Jesucristo, na tanging nagpapahupa ng malalakas na bagyo at malalaking alon, pangunahan mo ang kanilang paglalakbay hanggang sa ligtas na makarating sa pantalan at sa kanilang pamilya. San Pedro Claver, patron ng mga manlalayag, ipanalangin mo kami sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. It would be good also to know kung itong mga seminarios na to. Okay, good morning mga kapanalig. Welcome po sa ating palatuntunang Veritasan. Ngayon pong umagang ito ay makakapanayan po natin si Father Flavi Villanueva, Ramon Magsaysay Awardee. Congratulations, Father Flavi. At pag-uusapan po natin ang katatapos lamang ng pagbasa ng sakdal sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang umaga sa iyo, Father Flavi. Okay, wala pa po yata si Father Flavi. Well, ganun nga po, dyan po sa The Hague ay nakumpirma na o di kaya binasahan na ng sakdal ang dating Pangulo, 3 counts of murder. At ito po ay, magsisilbi, nahudyat na upang magtuloy-tuloy na yung paglilitis sa dating Pangulo at pagbayarin siya sa kanyang mga di umano'y ginawa laban sa mga Pilipino, pagpatay sa mga involved sa drug addicts at saka iba pang mga personalidad na di umano'y involved din sa pagtutulak ng droga dito sa Pilipinas. Welcome, Father Flavi.
Welcome. Salamat po, kapatid. Salamat sa ating mga kapanalig at magandang umaga po sa ating lahat. Well, congratulations again, ha? Ramon, Magsaysay awardee. Well, doon muna tayo sa award. Salamat, kapatid. Ano ba yung award na natanggap mo? Hindi ko nga alam kung bakit binigay sa akin ito, but I'm humbled and I'm dwarfed by the recognition po. Ito po yung parangal na tinatawag na Ramon Magsaysay Award. At it features the criteria of the award. One of the things that I could recall would be people who have served thoroughly and have expressed that sense of greatness in spirit. So ito po yung isang award, ito yung isang element or phase of the award. Meron pong simula nung ginagawad po ito, 1958 yata po yung simula. Meron ng 14 na pari po ang nagawaran po dito. So ang inyong pong lingkod ay pinili nila bilang isa sa mga tumanggap dito. Sabi ko, si Father Jerome, mas madami nagawa sa akin. Di ba? So anyway, sabi ko po, in all humility, we receive it po in the name of the many faceless and voiceless na mga homeless at mga biktima po ng katarungan. Okay, yun po yung sinabi ni Father Flavi. I think he was given that award because of his mission to the poor. Yung pong mga homeless na inaalagaan po niya, at saka po yung mga naulila ng mga biktima dito sa drug war. At hindi po yung nagagawa ng kung sino-sino lang. Father Flavi lang po nakakagawa. No? So, para po sa mga hindi nakakaalam, siya po ang founder and president of Arnold Johnson Kalinga Foundation and Program Paghilom. Yung po mga nangangadaga nga sa mga naulila nitong mga biktima ng war on drugs. Siya po ay isang SVD priest. Okay? So, yung pong kanyang mission ay ipinagpapatuloy magpahanggang ngayon. But then again, talking about the war on drugs, at the forefront din po ito si Father Flavi. Unang-una nung kasagsagan ng war on drugs, tutulan yung ginagawa nga po na pagpatay. Pangalawa, na yung mga naulila ay alagaan niya at hindi naman pabayaan. At pangatlo, eto na nga ho, naghahangad ng hustisya dahil nga ando doon na sa dahig etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mag-focus tayo ngayon, Father Flavi, dito sa pangatlo na ginagawa mo to make sure or to ensure that those victims may actually get justice from what the former president did against them. So bigyan niyo po kami ng update tungkol dito sa 3 counts of murder na kumbaga ay binasa dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Salamat muli, Father Jerome. At siguro bago po yung nilabas na sabihin natin confirmed charges ng Office of the Prosecutor, paabot pa rin po, mananawagan na rin po na tuloy-tuloy po yung programa ng paghilom para sa mga nabiktima ng EGK. Actually, kasalukuyan ay meron nagtitipon sa baba na mga 18 na mga biktima para sa mga programa natin. So tuloy-tuloy pa ho ang kampanya. So sinasabi ko, baka dito sa Veritas ay merong kakilala na wala pang tulong ni Cinco, ay ito po ay ipaabot nyo po sa amin at lugod po namin silang aanyayahan sa programa ng paghilom. A program that is dignified and holistic po. At sa usaping holistic, dito nga po na hindi po na tutuldukan yung pagtulong natin sa pagbibigay ng psychospiritual intervention para sa trauma, bagkos yung restorative justice na tinatawag, particular sa sigaw at paghingi ng katarungan para mapanagot yung mga naging salarin. Si Rodrigo Duterte po ang una sa nakulong at
ginagawa at tinatrabaho natin na may susunod pa sa kanya kasi para hindi naman malungkot yung dating presidente ay sisiguraduhin natin na may makakasama siya sa kulungan. Doon sa nilabas po na 3 counts, una ay wag po natin isipin na bakit 3 lang? Ano? Kasi may nagtanong po sa akin, bakit 3 lang, Father, 3 counts? Ano? Kapag babasahin po natin yung dokumento, ay yung 3 po ay sumasaklaw sa iba't ibang panahon, 3 sitwasyon na kung saan naging talamak at bunyag na bunyag yung proseso ng pagpaplano, pag-execute ng pagpatay. Yung first count po ay doon napapaloob sa panahon ng Mayor po si Rodrigo Duterte. No? Ito po yung panahon na sa Davao. Meron mga na talagang please don't quote me on that, but between 10 to 20 cases po ang natala. Doon sa second count po ay meron 14 cases nung presidente na po ang dating si Rodrigo Duterte. 14 cases of high-valued naman, high-valued targets. Kabilang po dito yung mga kaso nila Espinosa, kabilang po dito yung mga tinarget sa Cebu, at basta high-valued po. At ang natitira pong bilang ay ito na nga po yung mas nakakalungkot. Ito yung third count na kung saan napapaloob naman po yung mga nasa laylayan nating kapatid. Yung mga tinagurian nilang nanlaban pero tinaniman. Yung tinagurian nilang mga pusher at drug addict pero meron po akong kilalang bilang na 100 na wala naman pong droga at walang kasaysayan ng droga. So ito po yung 3 counts of murder at nasasabi pong napapaloob dito yung iba't ibang kaso. Una muli, nung nasa mayor pa si Rodrigo Duterte. Pangalawa, nung presidente na siya at mga 14 high-value targets. At pangatlo ay yung karamihan po na kanyang pinapatay sa mga nasa mga laylayan o mga mahihirap nating kababayan. A total of 78 cases po. Okay. Sino ngayon ang tumatay yung abogado nitong mga biktima? Sa sistema po, Father Jerome, ng ICC ay mayroon, kinikilala ng korte yung mga qualified po. Nandun po ang 2 magiting na Pilipino. Ay hindi ko kabisado yung kanilang pangalan, pero definitely pinagpilian po ng mga nagsampa ng kaso kung sino ang tutulong sa paglilitis at sinong abogado ang pinili. Pinili po natin yung Pilipino. Meron po mga qualified din na mga foreigners, pero napagpasyahan natin na bakit tayo lalayo. Doon tayo sa sariling atin. Doon tayo sa hindi lang marunong magtagalog, pero daman nila yung pagiging Tagalog at Pilipino nila. Meron pong isang team na mga ngasiwa at mamumuno po sa paglalatag ng kaso. Kasama po ang Office of the Prosecutor sa paglilitis. Okay. Anong magiging papel ngayon ng mga kamag-anak ng mga nasawi dito sa drug war? Sila ba ipapatawag bilang witness? O ano ba ang magiging specific na gagampanan nilang papel? Okay. Meron po mga kaanak na definitely ipapatawag. Meron pong ang mga kamag-anak na tinatawag nating direct witness. Hindi naman po lahat ng na biktima at pinatayan ay nakasaksi. So sinusuri po na maigi ng Office of the Prosecutor na itong ipatatawag na ito ay ito yung direct witness, ito yung nakakita, ito yung makakapagsalaysay, ito yung makakapagturo
na sila po o siya po o ito po mga taong to ang aking nakita. So definitely there are 2 participations po ng mga victims sa pagsasampa ng kaso. Pangalawa po ay sa pagtestigo sa kaso po. Okay. Yung pong usapin na di umano ay si Duterte is not fit to stand trial. How true was that? Natawa po ako kasi nung una pa naman yata hindi na fit ang pag-iisip, lalo na kung isang tao ay gusto magpapatay at mumurahin ng Santo Papa. Para sa akin po, personal ko opinion ay may tama at may lamat na po. Pero sa usaping physically fit, that is for the courts to ascertain. But if again in a tactical viewpoint, politically, it would not look good for the Dutertes na makita ang kanilang puod na humaharap sa isang korte kung saan hindi na lang binaliwala, bagkos binastos at minaliit pa ang korteng ito. So there is a political strategy na hindi talaga siya palabasin sapagkat it would pull down yung reputasyon ni Duterte, pati na rin po ng mga naniniwala sa kanya dito sa Pilipinas, kasama na ang kampo ni Sara Duterte. So naniniwala po ako na hindi ko huhusgahan po ang kanyang kondisyon, pero ang alam ko po ay sinusuri po as we speak ang kanyang health condition. But personally, makita na yung puon na nanlait at bumasto sa ICC ay nakita nilang nakaposas, nakatali at nasasakdal ng korte ito. Okay. So makatwid, sa pananaw ninyo, itong usapin na di umano hindi na fit to stand trial ay isang estratehiya lamang. Dahil nga mawawasak yung myth a strong man, and now under the so-called trial of the century, yan din posible pa na mapatawan nga ng guilty verdict. Diba? Parang tanggal yung myth, Opo. Yeah. Hindi, ayoko rin naman pong hindi, I do not have an eye to the soul. Kung talagang may sakit, malaman po natin sa mga tagapagsuri po talaga, but I believe kasi may president na, ayaw nilang mabasag yung narrative nga po, yung myth na sinasabi ng Father Jerome. Okay. How about itong interim release na matagal na siguro dinidiskartehan din ng pangalawang Pangulo kasi nag-iikot-ikot, may mga usap-usapan din na yung pag-iikot-ikot ng pangalawang Pangulo, yung anak ni Rodrigo Duterte ay naghahanap ng benevolent na bansa na pwede mag-accommodate sa kanyang tatay. Can you confirm that? Yan ba yung usapan talaga? Meron bang ganyang meron bang katotohanan dyan sa kwento na yan? Definitely po, yung anak, yung Vice Presidente ng Pilipinas ay naghahanap ng lugar kung saan maaring itawid ang kanyang ama. Kaya okay, medyo nagpa-fluctuate po ang signal natin at naputol si Father Flavi. Pero hintayin po natin kung ano ba ang kwento sa likod nito. Concern ay hindi po mangyayari to. Hindi po magaganap hindi po magaganap na magkakaroon po na paglipat sa ibang lugar ang dating Pangulo po. Hindi po pahihintulutan at hahadlangan po ng OTP to, at higit sa lahat, hahadlangan po to ng mga biktima sapagkat walang dahilan kung bakit siya po ay dapat malipat sa ibang lugar. Okay. Dito naman sa ginagawa mong pagtulong, Father Flavi, of course, what you're doing is very noble.
But there are some people who don't understand why you are doing that. Kasi parang sa pananaw nila, politically charged yung atmosphere eh. Tsaka yung involvement parang ano to? But yung paring ito nakikihalubilo, nakiki-engage sa ganitong kumbaga gawain, di ba? So, bigyan mo lang. Nakikisawsaw, di ba? Nakikialam, di ba? So, ikaw na mismo, manggaling sa'yo. Pwedeng bigyan natin ng, alam mo yun, paliwanag lang. Kasi okay na yung tumutulong ka yun sa mga mahihirap, meron kang foundation. But then why all of a sudden napunta dito sa mga drug victims of the war on drugs? Salamat, Father Jerome, do sa magandang katanungan na yan. Madami nga po nagtatanong at yan actually ang ginagamit nilang argumento para basagin yung ating mabuting gawain at kahit yung umabot na rin sa death threats. Halos araw-araw ang kanilang ginagawa upang matuldukan ito. Una sa lahat ay gusto kong ibahagi rin na hindi po baguhan ang inyong lingkod sa usapin ng droga. I think alam na rin po ng karamihan at dito rin po sa programa nyo na nailahad na meron pong munting kasaysayan ilang panahon bago ako nagpasya na pumasok sa seminaryo ang aking pagkalulong po sa droga. Kaya naman po ay nung nagsimula po ang patayan ng dating administrasyon ay ang una ko pong pinuntahan ay si Father Bobby de la Cruz. Doon po ay pinasya nating tumulong, simulan at patatagin yung ginagawa nating community drug-based rehab. Isa po tayo sa tumulong na tagalugin yung module na ngayon ay ginagamit po. Ngayon ay nung nakita ko naman po na halos araw-araw dumadagsa at tumataas ang bilang ng patayan, sabi ko kay Father Bobby ay baka hanggang dito na muna ako sa pagtulong sa Sanlakbay sapagkat walang yumayakap, walang sumasalo sa panawagan ng mga biktima ng kaharasan o sinasabi na nating EGK victims sa kanilang panawagan. Tulong, saklolo, nasaan ang Diyos? So ito pong panawagan na to ay doon ako naantig. At hinanap ko po sila, hindi sila madaling hanapin dahil balot ng takot, sila po ay mga nakatalakbong pag nagpapahayag sa mga sikretong pulong noong unang panahon hanggang sa nakatagpo po tayo. Ngayon, napagtanto ko na ang karamihan, if not most of those who were killed, are breadwinners. So, ang akin pong naging conclusion doon, kapag hindi natin tinulungan ng pamilya kung saan pinatay ang breadwinners, ito pong pamilyang ito na balot sa takot, balot sa trauma, at balot sa a sense of loss, hindi alam ko saan pupunta, they might also end up homeless families. Na baka sabi ko, makita ko rin sa Arnold Janssen Kalinga Center para pumila sa pagkain tsaka sa ligo. Sabi ko, so meron po tinatawag na preventive measure ang sumagi sa isip ko. But more than ever, naniniwala po ako that each baptized, particularly na po ang bawat pare, has a prophetic role to embrace, along with the priestly, a prophetic role that becomes a voice for the victims and the voiceless, and a kingly role that is there at the service of the poorest of the poor, especially during their most difficult moments. So ang ginawa ko po pagtugon, Father Jerome, ay naniniwala ko dikta ng konsensya, dikta ng ating katekismo, dikta ng pananampalataya na ang naghahanap ng katarungan at tulong ang siyang unang dapat tulungan. At ito po ay mga biktima ng karahasan na nung una ay halos hindi po pansinin ng gobyerno, maski na rin po ang mga taong nananampalataya. So, ibig sabihin, hindi naman talaga ito, kumbaga, pag
kalaban lang kay Duterte. Kumbaga, di ba? Kasi baka ganun ang isipin eh. May mga senaryo, di ba, na pwedeng baliktarin. Pero nag-umpisa ito, yun nga, pagmamalasakit mo, dyan sa mga biktima nga nitong war on drugs. Pero nagkataon lang din na yung perpetrator, yung orchestrator, ay yung Pangulo. Okay, allegedly, di ba? Kasi gamitin ko lagi yan. Dahil andyan na nga yung kaso, nasa ICC na. But then again, very clear, very clear na ikaw bilang pare, kandidito ka, hindi naman para kalabanin lang kung sino yung nandiyan dyan, kundi meron kang mission, nagkataon lang na yung pagtulong mo dito sa mga naging biktima nga itong war on drugs ay syempre kinakailangan papanagutin din kung sino man may kagagawa nito. Tama po, kasi ang ating pong nilikang programa na nilikha natin noon lang, kasi wala naman pong template dito, ay parte po ng usaping justice doon sa transitional justice and being holistic in nature ay yung tinatawag pong accountability. Na hindi po pwedeng isang tabi lang yung mga naging salarin, yung mga naging arkitekto, at yun nga po sinasabi ko na si Rodrigo Duterte po ay siya po yung posibleng naging utak dahil ginawa niya to nung Davao at nung presidente siya, nilikha niya bilang national program. At hindi niya naman po kaya ito na isagawa kung nag-iisa lang siya. Yeah. Parang paglikha ng bahay. Iba yung arkitekto at iba yung mga kontraktor na gagawa ng flood, bakit ba napunta sa flood? Yung magpapanday, yung magpipintura, yung magsesemento. So meron po kanyang-kanyang role na dapat panugutan doon po sa paglikha ng trahedya ng Oplan Tukhang. So yung binanggit mong hustisya, at saka yung iba pa na di umano'y kasama ni Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. At sabi mo, baka naman nalulungkot si Rodrigo at dapat na may kasama. Sige nga, sino ba yung mga kasama nito? Kasama dito sa war on drugs? Opo, klaro na, meron na po yatang nabanggit dun sa don't quote me po, may latest po ay nabanggit na po yata yung pangalan ni dating, the first PNP chief, Bato de la Rosa, na sa isang document o sa isang lately, but most certainly document or not, released or not, I will push that the PNP chief during that time, ang mga PNP chief ay dapat managot. Ang Justice Secretary during that time dapat po panagutin. Yung mga naging spokesperson and kilalang mga apologists na nagbigay ng hindi lang ng gosigdal, ngunit masigasig na sumuporta, lalo na si kasama po ni yung kanyang chuchua, si Bongo. Ari Roque. Bongo. Roque, wag na natin pag-usapan yon kasi wala na nakikipag-usap sa kanya. But si Bongo, ang alam ko po, there are 5 men in uniform and 4 civilians po. Okay, si dating PNP Chief Albayalde kasama din ba? Pumalit kay De La Rosa. Ang alam ko po ay meron po siyang role. He had a special role to continue. Si Sinas po, ang alam ko, isa rin. The Bold, Karamat perhaps might be there po. Basta naging PNP chief who makikita naman natin yung pagtaas ng bilang at pag-maintain ng bilang, imposibleng wala po silang kinalaman po dito. Okay, you mentioned about the OJ Secretary. Are you talking about Vitaliano Aguirre at the time? Most certainly po. Most certainly that he was there, and he as a Department of Justice ay dapat meron siyang alam o nakialam at masusing nakialam. Hindi lang sabi ng imbestiga, masusing nag-imbestiga, because CHR, one that is under his office, ay klaro po ang investigasyon ng CHR. Madaming pangalan at madaming lumapit sa CHR. Sasabihin, bakit wala lumapit sa amin? Baka siguro nakita na hindi ba pagkakatiwalaan
Ang Alright. lang yon. Alright. So, sige, Father Flavi, manawagan ka sa milyon-milyon na fans mo. Naku, Father Jerome. Hindi po totoo yun. Panabiro po si Father Jerome dahil matalik na kaibigan at walang patido ang suporta sa adikas po ng katarungan. Sa mga may kilala po, sa may mga kilala kapitbahay na naging biktima po ng war on drugs ng dating administrasyon at hanggang sa ngayon po ay wala pang kumukup-kup, wala pang tumutulong o umaabot at nagdanais pong matulungan. Bukas po ang program Paghilom para sa inyo at dito nyo po makikilala na hindi po kayo nag-iisa. Nawalan po, sabi ng mga pamilya sa akin, Father, nawalan kami ng isa o dalawa. Nakasumpo naman po kami ng Paghilom at pamilya. Halina po sa program Paghilom. Okay, there you have it. Maraming salamat, Father Flavi. Napaka-linaw ng inyong paglalahad sa mga issue na to. And harinawa yung ginagawa ninyo magpatuloy at marami pang sumuporta. Thank you. Thank you. More power po, Father Jerome, and see you soon. God bless po sa lahat ng ating sumusubaybay sa atin. More power. Okay. Magbabalik po ang Veritasan. Veritasan. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Balita ng sambayanan, mga turo at pagtulong sa kapwang nangangailangan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Senator Bam Aquino nakiisa sa Caritas Manila Kairos NCR 2025. Detalye mula kay Jeremiah Figueroa. Go Jeremiah. Maraming salamat, Romar. Tiniyakan ni Senate Committee on Science and Technology Chairman Senator Bam Aquino ang pakikisa sa simbahan sa higit na pagsusulong na ikakabuti ng education sector. Ito ang mensahe ng mambabatas sa kanyang pakikisa ngayong araw sa Caritas Manila, Arcam Kairos and Annual Recognition 2025 sa Makati Coliseum na kinikilala ang mga nakapagtapos sa kolehiyo ng mga Youth Servant Leadership and Education Program o YSLEP Scholars sa National Capital Region. Ayon kay Aquino, bilang kinatawan ng agham at edukasyon sa pamahalaan ay tiyak na isusulong sa pamamagitan ng mga batas at panukala ang pananatili ng libreng edukasyon at abot kayang pamamaraan upang makapagtapos sa pag-aaral ang mas maraming kabataan. Labis din ang pinaparating na pasasalamat ni Bam Aquino sa Caritas Manila at YSLEP dahil sa pagbibigay nito ng oportunidad sa mga nagiging scholars na makapagtapos sa pag-aaral at makamit ang kanilang pangangailangan habang nasa kolehiyo. Sa unang termino ng paninilbihan bilang senador ni Bam Aquino ay isinulong niya noong 2013 at naistabatas ang P-College o Education Law, ang Senate Bill No. 1304. Layunin ng batas na mapagaan ang pastani ng mga pamilya at mabigyan ng pantay na pagkakataon ng kabataan na makapagtapos sa kolehiyo, kaya itinuturing itong pinakamahalagang pagbabago gamit ang batas sa edukasyon noong kanyang unang termino bilang mambabatas. Yan muna mga pangyari live dito sa Makati Coliseum para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figueroa. Sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi.
Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eukaristiya. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eukaristiya maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Veritasan. Okay, tutuloy po natin mga kapanalig ang ating pong talakayan dito po sa Veritasan. By the way, Father Jerome Siciliano po ito, ang kasalukuyang rector ng National Shrine of Mary, Queen of Peace. Ayan po, dito po yan sa kahabaan po ng EDSA sa kanto ng Ortigas, sa tapat po ng mall. Ang pangalan po talaga nito, kilala natin sa pangalan ng EDSA Shrine. At kamakailan lang, last Sunday, dito po ginawa po yung massive rally sa kahabaan po ng EDSA, specifically, doon po yung programa ginawa sa People Power Monument, pero napakarami din po na dumaan muna ng EDSA Shrine para magsimba bago nga po sila mag-rally. At dito po sa misa na ginawa dito sa EDSA Shrine, ay dumalo din ang ilang mga politiko at iba pang mga sektor at ipinaglalaban nga po nila na wakasan ng katiwalian, ibalik ang perang ninakaw at papanagutin o mapanagot yung mga nagnakaw ng kaban ng bayan. At ngayon po sa pangalawang segment natin, makakausap natin si Attorney Howard Calleja na isa sa mga leading organizers ito pong Trillion Peso March. Napakarami hong tao, generally peaceful, yung naging pagtitipon at naipahayag yung pong saloobin at yung mga hinihiling po natin at dinaluhan po ito ng iba't ibang sektor, hindi lamang po ang sektor ng simbahan, kundi pati na rin ang akademya. Ando doon din po mga artista, may mga politiko din po, may component din ng military, lalong-lalo na yung mga retired, and then of course, yung iba pang mga civil society organizations, plus individuals. Marami mga kabataan na namataan po natin, at yung mga dati na rin po na mga nagrarally na tumanda na ho ngayon, lumabas ulit sa kalsada para nga po makiisa dito sa Trillion Peso March. At naipahayag yata ng taong bayan ang kanilang saloobin at nakita po natin ang siguro naging resulta itong rally na to sa masigasig na pagsisiyasat o di kaya pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. At hindi lamang po ang Blue Ribbon Committee diyan sa Senado ang gumagawa ng pag-iimbestiga, kasama na rin po sa pag nag-iimbestiga ay yung House of Representatives. Pero meron pa hong mga ilan na mga personalidad na hinihintay para magsiwalat din ang kanilang nalalaman. Meron pong mga naakusahan na, meron pong mga binanggit na yung mga pangalan, pero yung pong di umano ay at the center of it all, ay isang kongresista, pinauuwi nga po dito para harapin ito pong issue na to. Pero kausapin po natin ngayon si Attorney Howard Calleja kung andyan na po ba siya. Okay, ready na daw si Attorney. Good morning, Attorney Howie. Father Jerome. Good morning, Father Jerome, at good morning sa inyo mga tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay pong Pilipino. Okay, congratulations sa nagdaang Trillion Peso March. Napakaraming tao. Mukha yata muling nabuhay yung diwa ng mga Pilipino na labanan ng katiwalian sa lipunan. So how are you going to make a general assessment about it? Father, una-una, congratulations sa ating lahat. Tayong lahat po yon. Hindi lang po kami, hindi lang po kayo.
yan po buong Pilipinas po ang nakakasaya po dito, Father. Parang ano lang ito, less than 2 weeks, 10 days lang namin na pag-usapan itong trillion peso march. At nung una nga, sabi namin, darating ba yung mga tao? Meron ba talagang kumbaga, meron ba talagang galit? Baka kami lang yung feeling namin, pero as the days goes, parang dumadami yung tao. At nung 21 na nga, nakita natin ang silakbo ng damdamin, no? At masaya kong i-anunsyo na hindi lang po ito Manila, meron din pong mga nagsama sa atin sa probinsya, sa Bacolod, Iloilo, Cebu, Cagayan de Oro. So, maraming parte rin ng Pilipinas ang nakisama sa atin. At yung panawagan natin, Father Jerome, na mag-white ribbon, white t-shirt, kung makikita nyo, nung araw na yun, kahit hindi sumama sa rally, naka-white din. So talagang binibigay yung sentimiento ng ating galit, yung ating, kumbaga, tama na, kumbaga, hindi naman masasabihin tama, dahil hindi tama ito to begin with. Parang talagang kasuklam-suklam na ito na sabi ko nga, nakita na ng taong bayan na talagang hindi dapat ito mangyari sa ating bayan. At siguro masaya kong i-report at ibabahagi na hindi lang po ito one shot, Father Jerome. Tuloy-tuloy po ito. Yung trillion peso march, magiging trillion peso movement na. So, ito po, it's a movement of people, church, civil society organizations, individuals, even from abroad. Nakakaroon po kami ng tawag, paano po sila sasama sa atin, yung mga kasama nating OFW, paano sila sumama sa atin. So, lahat po ito, magkukulminate po tayo ng marami pang aktibidades at siguro in the next few days, i-announce namin to in a big press con para maalam na yung mga susunod na mga hakbangit ng movement na ito, trillion peso movement. Okay, ang kagandahan dito sa ginawang pagpaplano, dito sa EDSA Shrine, nandoon ako din yung mga tao na nandoon sa meeting, parang hindi naman yung tipong may kanya-kanyang pananaw. Pero naman kanya-kanyang pananaw, pero at least parang ang bilis lang na naayos. Although yung parang medyo naging hindi naman ticklish pero yung lugar lang kasi naunahan sa Luneta, naunahan sa Liwasang Bonifacio. Kaya dito naman sa People Power mo, meron pang Makati na sinasara, di ba? Doon sa Ayala. So sabi ko, yun lang ang medyo naging parang pinag-usapan na medyo matagal-tagal. But then again, you settled dito na sa People Power Monument. Bakit People Power Monument? Maliban doon sa hindi na nga available yung mga lugar na yun. Una-una, Father Jerome, masyadong malaganda at malaki ang history ng ating bayan dito sa EDSA. At sabi ko nga, diyan natin sinimulan ang peaceful revolution na hayaan na natin na September 21, martial law, hindi na dun sa araw na yon. Pero I think what is more important is the reason that everybody converges at EDSA. Pag meron tayong silakbo ng damdamin at katabi niyan po yung EDSA Shrine, yung kung saan tayo nagdarasal. So, yung dalawang areas na yan, yung shrine at saka yung People Power Monument, napakalaki ng history na ibinibigay sa atin. At siguro naman, yung convergence na yan, yung kumbaga, it's in the middle of everything. At makikita na rin natin yung dagsa ng tao na kumbaga, it's not only reachable to everyone, kumbaga accessible to everyone, but it's also known, no? Kailangan din paalala rin yung ating kasi yung ibang kabataan hindi na rin naaalala kung ano yung nangyari sa EDSA. So ibalik natin yung history, paalala rin sa kanila. So it's part of that na sabi mo nga, Father John, parang nabuhay muli. So siguro doon natin ibabalik at bakit ginawa sa EDSA para mabuhay din yung diwa ng EDSA na binigay natin hindi lang sa Pilipino pero sa buong mundo na peaceful revolution. Tinawagan ako ni Attorney JP nung araw na yon. I was preparing for my mass at 12 noon. Tapos nagbimisa noon si Bishop Colin ng 10:30. So nung tinawagan ako ni JP,
Sabi niya, Father, meron ba kayong activity dyan sa EDSA Shrine? Sabi ko, wala. Ang activity lang naman namin dito ay mga misa. Kasi hindi naman kami pwedeng magkaroon ng activity. Meron na nga sa People Power Monument. Pero sabi ko sa kanya, pero JP, meron ka ako dito nagrarally din, mga DDS. Okay, so sila siguro yung baka nabalitaan or what. Kaya sinabi ko na sa kanya, yung mga DDS, andi dito din, sa tapat ng mall, sa gilid mismo ng EDSA Shrine. At ang panawagan nga nila ay Marcos resign. Okay, malinaw na malinaw. Yung wala silang ibang, kumbaga, ay pinapanawagan Marcos resign. Yung po ba sa People Power, sa Trillion Peso March, yan din po ba ang isa sa pinapanawagan? Father Jerome, yun nga maganda, no? Siguro nandun din kayo sa ibang mga meeting natin, sa mga usapin. Maraming mga advokasya, maraming mga kasi hindi lang ito isang grupo, Father, di ba? Malaman nyo, ilang grupo tayo. So, marami ring ibang grupo na may kanya-kanyang gustong isigaw. Pero ang maganda dito, nagkasundo-sundo tayo na kumbaga yung ibang mga mithiin ng iba, ibang advokasya ng iba, isang tabi natin para united tayo sa ating sigaw sa araw na yon, which was yung accountability and transparency and anti-corruption, no? So yun po ang malinaw doon, na kahit na sabi nga natin paano natin pagsasama yung kaliwa, yung kanan, yung gitna, yung iba-ibang class ng society, na pagsama natin dahil sabi ko nga meron sila sariling gusto, pero nagkasundo tayo na lahat tayo walang kulay ang korupsyon, walang kulay ang paghingi ng accountability and transparency sa gobyerno. Ito transcends religion, transcends party lines, transcends whoever we go for in government or we support in government. Ito po para sa bayan. Kaya kung makikita nyo rin, Father, yung ating mga bida nung Trillion Peso March, yung mga tao, especially yung mga nasalanta ng baha, no? Nagpapasalamat din tayo sa mga celebrities na dumating, pero kung titingnan nyo, sandali lang yung kanilang portion. Although maganda yung kanilang portion, talagang nakakayanig yung sorry to say, excuse me na rin, Father, yung pagmumura ni Vice Ganda, medyo nakakayanig. Pero kumbaga kung titingnan mo, hindi sila yung highlight ng programa. Ang highlight talaga yung mga Pilipinong tao, yung ordinaryong tao, na lahat tayo ay galit na ayaw na natin, kumbaga sukdulan na, sabi nga kung puno na ang salop, kalusin na natin. Kailangan tama na. Correct. Okay, you're talking about a movement now, Trillion Peso movement. Magkakaroon kayo ng press conference. Ano ba yung in the pipeline ng mga activities? Yun nga, Father, siguro it would be not right for me to say it pa now kasi syempre gusto natin medyo may surprise, medyo may konting build up para ma-explain natin, pero suffice it to say na tuloy-tuloy po ito. In the next few days lalabas po kami ng sariling statement at press conference, so abang-abangan natin at siguro pag nailatag natin to, kasi syempre meron din tong kumbaga debriefing kung ano yung nangyari nung nakaraang 21 para nalaman natin kung yung mga lessons learned natin, ma-explain natin, at siguro at that time ma-explain natin ano po yung mga suhestyon o mga demands natin sa gobyerno at sa Administrasyon Marcos na para gumanda ang patakaran ng administrasyon at masupil at mahinto na itong corruption. Alam natin malalim ang ugat nito, hindi ito masosolve overnight, pero there are measures and hopefully dun sa mga suggestion natin at hopefully dun sa mga demands, hindi naman talaga demands, Father, it's really suggestions, and hopefully pakinggan tayo ng ating administrasyon, ng ating presidente, na sana it would be a step forward towards really solving the problem of corruption, the systemic corruption in our society. Okay. Do you think itong Trillion Peso March ay naging mitsa din para magkaroon tayo ngayon ng medyo interesting na hearing dyan sa Senado at mailabas na yung mga personalidad, malaman na ng publiko na ito pala may kinalaman din dito sa mga ghost projects, flood control projects na reeking of corruption? Factor kaya yung Trillion Peso March? Okay. Opo, Father, I think nakita ito kasi
Baka yung iba sinasabi, ay, yung maiingay lang, hindi naman totoong maraming nagagalit. Hindi naman totoong maraming nangingit-ngit. Baka marami lang maiingay na tao. Pero nakita nila, kung titingnan nyo yung doon sa EDSA, magkakatabi tayo, yung mga businessman from Makati, yung mga tao from Tondo, from Caloocan, from Payatas, nandoon, yung mga galing probinsya kasi may mga kasamahan din tayo. Alam ko, yung katulad namin sa isang bayan, meron kami mga chapters sa probinsya dumating, galing Bulacan, Nueva Ecija, Batangas. So, makikita natin nandoon po sila at makikita natin na talaga yung kabataan lumabas ng maramihan, yung mga Gen Z na sinasabi natin. So, makikita natin na talagang all walks of life, all people na hindi yung sasabihin nila na baka hindi naman talaga yung tao nagagalit. So, I think with the outpouring of sentiments nung 21, sabi ko nga, hindi lang sa Manila, hindi. At isipin nyo, Father, yung Luneta, biglang sumama. Nagsama ho yung, although may Luneta tayo, merong Ayala, nag-converge po tayo sa EDSA. So that makita rin yung unity natin doon, yung pagkakaisa natin, no? At nakita rin doon na talagang all walks of life, yung galit natin. At kung titingnan natin, Father, also, natapos tayo mga 5-something, 6-something, pero kayo, nasa EDSA Shrine kayo, Father, I'm sure, hanggang gabi, maingay pa sa inyo dahil ang dami pang tao, ang dami pa natin nandun hanggang gabi, nandun sa EDSA Shrine, bumubusin at marami pang mga tao doon. Siguro naguluhan kayo, pero alam natin, part ito ng ating freedom of expression and freedom of yung ating karapatan na ilabas yung na mithiin natin at yung damdamin natin na hindi naman against the government, but wanting a good governance para gumanda ang gobyerno natin. Well, dito sa EDSA Shrine, inabot ng almost 10 p.m. yung rally. Yun na nga, sabi ko nga, Father, hanggang gabi kami dyan. Talagang gabi na, nanggugulo pa kami sa inyo. Sorry po, pero talagang kasama po sa kasama sa pagbugso ng damdamin. Well, okay. Usual na, yung iisipin din ng iba, lalong-lalo na yung mga fence-sitters lang. Mga bayad naman yung mga yan eh. Naka-clarify nga. Meron bang ganun? Kung makikita mo, Father, kanya-kanyang dala ng pagkain. Kanya-kanyang punta. Wala kang makikitang napakaraming bus or jeep or whatever. At saka, makita mo, like kami, naglakad kami, ang layo nung linakad namin. So, although, of course, we have to admit, we have our own cars and we have our own transport. Pero, alam mo, at a certain point, hindi ka na makakaurong eh. Talagang kailangan bumaba ka na ng kotse mo at maglakad. So, wala ho ako nakitang pumunta doon na bayad. At saka, makikita mo naman yung bayad, Father, pag tinanong mo, bakit ka nandun? Hindi nila alam kung bakit eh. Lahat ng tao doon, pag tinanong mo, bakit ka nandun, iisa ang sigaw eh. Na yun nga, yung mga corrupt, ikulong, di ba? Lahat iisa ang sigaw natin na we have to want them accountable, we want to have them jailed or ibalik yung perang ninakaw. I think that is a common sentiment na kahit sino itanong mo doon at meron pang mga, sabi ko nga, matapang yung iba, Father, yung iba, mga bata pa, maliliit, dala-dala nung nanay at tatay nila. So, I think it's also an eye-opener for them na, kasi alam natin na, although between you and me, Father, bata pa tayo, pero siyempre yung taon natin medyo lumalagpas na. So, yung mas bata, it is really for them and for their generation. Okay. So, dahil may ganito ng movement, and very clear naman yung layunin ng movement, good governance, sabihin pa natin ethical leadership, accountability, transparency. Okay. Personal na pananaw mo din. So how do you view the government or the regime of President BBM? Well, ang sa akin, put it this way, we have to thank him for exposing this, no? It took a lot from him to expose this and to bring this into reality, to bring it into light, no? However, hindi ho tayo magiging kampante or we will not be happy with just lip service, Father. We need action. So, if the government, we thank the President for bringing this to light. However, if he is really serious about it, and we hope he is really serious about it, then let's put some action to it. Sabi ko nga, good direction, yung ICI, yung Independent Commission, pero siguro
dapat bilis-bilisan natin. Dapat siguro between now and in the next few months before the end of the year, may makita tayong managot, makulong. Nangyari na po yan. We can have special courts just for this corruption. Although meron na tayo ng Sandigan Bayan, pwede within the Sandigan Bayan gumawa sila ng special committee or special courts, or within the ombudsman, meron silang special prosecuting panel para bumilis-bilis po ang takbo ng mga kaso. Kasi ang taong bayan, alam mo, Father, nanggaling na tayo sa fertilizer scam, Napole scam, PDAP scam, Parmali scam, nakikita nila napakabagal. So dapat siguro ngayon, pakita natin na under this administration, kayang gawin ito on a faster mode. And really, due process doesn't only mean giving what's due for everybody, yung akusado, but also yung tayong mga taong bayan na nakikita natin na nasa proseso ay hindi naman ganun katagal, na sana makamit natin ang hustisya at the soonest possible time. Okay, aside from the swift investigation na gagawin ng ICI, ano pa nakikita ninyo na dapat na ibigay na pagkapangyarihan sa ICI? Well, sa akin, yung ICI, okay na ho siya. He has enough powers. Pero sa akin, sabi ko nga, mas maganda yung gumawa ng special committee, yung ombudsman, para bilisan. Kasi yun naman talaga mag-i-investigate, no? At saka yung Sandigan Bayan. And siguro, ang hihiling ko sa presidente, kung talagang seryoso siya, he has to certify immediately na yung political dynasty, yung mga monopoly na ito, gawing batas na. Kasi alam nyo, Father, yung checks and balance nawawala pag yung political dynasty at saka monopolya ng mga pamilya nandyan pa Kasi paano magbabantay yung governor at congressman, o yung nakita na nga natin, yung COA, siya rin yung, sila rin. So makita natin dapat walang monopolya, walang nepotism, walang dynasty. So dapat yan i-certify yan ng ating presidente para sana once and for all mawala na po yan. Okay, quick reaction from the resignation of General Magalong from the ICI. Well, ako I would respect his decision, whatever it is. He's an advisor, so sa akin hayaan na po natin yun. I think the ICI is composed of 3 independent members, so let's give them the time and kumbaga the confidence that they would do their job properly with or without Mayor Magalong. Okay. Maraming salamat po, Attorney Howard Calleja, sa binigay po ninyo na paglilinaw at the same time direksyon na tatahakin nitong trillion peso movement. Opo, okay, sige po, Father, salamat po. At marami pang mga movement at gagawin tayong marsa sa shrine. So, paumanhin ho, baka magulo kayo ng mas maraming beses dyan. Kaisa ho ng sambayan ng Pilipino ang EDSA Shrine sa ganitong layunin. Makaasa kayo. Salamat po, Father. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, mga kapanalig, yan po si Attorney Howard Calleja. At yun nga po pinag-usapan namin dito. Ito pong katatapos lang na rally na ginawa po dito sa kahabaan ng EDSA, particularly dito po sa People Power Monument. At successful in a sense dahil yun nga, napukaw natin yung damdamin ng mga Pilipino at magpapatuloy yung ganito pong gawain. Maaaring hindi naman yan yung isa pang massive rally, but then again, expect that the trillion peso march, which now becomes a movement, trillion peso movement, is really going to go for it, go all out, okay, in pushing for good governance, transparency, accountability in the government. Alam po ninyo mga kapanalig, maganda ho na makita na ang sambayan ng Pilipino ay mukhang nagkakaisa para tuligsain at tutulan ang pagnanakaw na ginagawa sa kaban ng bayan. Matagal na ho na nangyayari ang korupsyon, pero tila baga ngayon lang po tayo mukhang nagpalabas ng ating boses para tutulan itong nangyayaring korupsyon sa ating bayan. Maganda ho na sinimulan nito ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address, pero yung pong hamon na ginawa niya at pagtuligsa na ginawa niya ay dapat mag-translate din sa suporta na manggagaling sa sambayan ng Pilipino. At nakita nga po natin
mga kabataan, mga matatanda, at dati ng mga lumalabas sa kalsada para pagpahayag ng kanilang saloobin sa mga isyu sa lipunan, ay muling nagkaisa, nabuhay ang diwa. So hopefully, magpapatuloy po ang ganitong, desire, because if we cannot sustain such desire to put a stop to corruption and other evils they perpetrated against every Filipino and against our country itself, malulunod po talaga tayo. Mawawalan po ng integridad ang mga, di lamang mga politiko, kundi tayo po mismo bilang ng mga Pilipino dahil nagsawalang kibunan naman tayo. So this is just a start. This is just the beginning, and we will see until it plays out in the end. Sana nga ho, yung gusto po natin na mangyari ay magkaroon po ng katuparan. Katang simbahan, hindi lamang po ang EDSA, nakita natin kung gaano ang suportang ibinigay sa ganito pong mga pagkilos. Because this is not about politics, but this is about morality in our society. That is the role of the church. And so the church is there to make it really present. Yung pong moralidad. Siguraduhin na hindi na po mawawala yan. Ika nga nila, yung politika daw at saka morality, wala pong relasyon. But we don't believe that. We don't buy that. Politics and morality should go hand in hand. And if I may say, bilang simbahan, ang papel na gagawin po namin, dalhin din si Jesus sa larangan po ng politika. Cardinal Sin once said, and I quote, "Politics without Christ is the scourge of the nation." The church is duty-bound to bring Christ in the political sphere. Maraming salamat po sa inyong mga kapanalig na nakinig po sa ating pong palatuntunang Veritasan. At binabati ko po yung mga masugid po nating taga-subaybay sa programang ito. Si Sister Eva Torreta na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, si Judge Evangeline Francisco na nagdiriwang din ng kanyang kaarawan, at sa inyo po na mga nag-text at nanood via Facebook, at yung mga kababayan po natin na nasa iba't ibang bansa, maraming salamat din po sa pagsusubaybay po ninyo sa aming palatuntunan. Ito po si Father Jerome Ceciliano, sumainyo ang katotohanan. Happy weekend, bukas po araw ng Linggo, magsimba po kayo. Veritasan.